Dear Kuya Bono, Macy ang tawag sa akin dito sa Taiwan. Hango din naman ito sa totoo kong pangalan kaya nais kong Macy na rin ang itawag niyo sa akin. Ako po ay bunso at nag-iisang babae sa aming apat na magkakapatid. Lumaki kami sa simpleng pamilya, but since puro lalaki ang mga kapatid ko, maraming bagay ang hindi ko pwedeng i-disclose sa kanila. Ako lang ang babae that time sa bahay kasi grade 2 lang ako ay nag-abroad na si mama. So I resorted to having friends, so many friends kung saan natagpuan ko ang saya, friends whom I can speak to and confide things about me, my thoughts, my dreams, and everyday events in my life. Nag-enroll ako ng nursing course sa MCNP Tuguegarao City at sa kursong ito ay bahagi ang pagkakatalakay sa reproduction or sex. Kung paano magbuntis at manganak and all that. 16 years old pa lang kasi ako, Kuya Bono, ay naisip ko na gusto kong magkaanak pero ayaw kong mag-asawa. Gusto ko lang ng baby na aalagaan at mamahalin ko. Call me weird pero that time ay yun talaga ang gusto ko. Hindi ko maipaliwanag ng mga panahong yun kung bakit, pero ngayon sa edad kong 35 ay napagtanto ko na kulang pala ako sa pag-aalaga at pagmamahal noong maliit pa ako and even during high school. At gusto ko iparana sa magiging baby ko ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko noon naranasan. And yes, at the age of 16, ibinigay ko ang pagkababae ko sa boyfriend ko kahit nakasasagot ko pa lamang sa kanya noon. I really didn't care kung lokohin niya ako. Basta sana lang ay mabuntis niya ako. That's all I care. Ang magka-baby na ako. Unfortunately, wala namang nabuo hanggang sa nag-break na kami. Naisip ko noon yung mga pelikula o palabas sa TV na minsan lang na-rape yung babae na buntis na. Kung sino pa yung ayaw magbuntis, yun pa ang nabubuntis. Samantalang ako na gustong gusto, hindi naman napuruhan. Second year college, nagka-boyfriend ulit ako and as usual, hindi ko pinagdamot ang katawan ko. But please don't get me wrong, I was not a slut. Gusto ko lang talagang mabuntis at tuparin yung pangarap kong magka-baby. Besides, yung mga sinasagot ko naman ay gusto ko rin naman sila. Hindi nga lang sure kung love talaga yon or infatuation lang. But again, I was unfortunate na mabuntis dun sa second boyfriend ko. Noon ay parang nag-worry na nga ako na baka may depresya ako kaya hindi ako nabubuntis. Then enrollment ulit, incoming third year na dapat ako. Hindi na ako nag-enroll kahit binigyan ako ng perang pampa-enroll. Nagpunta ako ng Maynila sa tita ng kakilala ko na isang recruiter. At ang layunin ko noon, Kuya Bono, ay ang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi lang upang kumita ng sarili kong pera kundi upang tupdin din ang pangarap kong magka-baby. Unang bansa na pinuntahan ko at the age of 19 ay Singapore. Doon ay nagkaroon naman ako ng boyfriend pero lalo lang ako nag-alala noon kasi wala pa rin nabubuo sa sinapupunan ko hanggang sa nung time na makipaghiwalay ulit ako sa lalaking yon. Pansamantala noon ay isinantabi ko muna ang kagustuhan ko magka-baby pero hindi ko ito kinalimutan.
Nagtrabaho lang muna ako at in-enjoy ang buhay ko with my circle of friends sa Singapore. Sila, kaya nagtatrabaho ay para yumaman. Ako, iba talaga ang obsession ko noon, ang magka-baby. Pinagbuti ka lang muna ang trabaho ko at syempre tumutulong din ako sa pamilya ko para magamot yung hinanakit nila sa akin, lalo na ang parents kong umasang magkakaroon ng anak na nurse. Noong nagpunta ako ng Maynila sa halip na mag-enroll, sobra ang galit ni Papa sa akin. Mainitin ang ulo ng Papa ko, Kuya Bono, at iba siyang magalit. Kaya nung nagtatrabaho na ako ay kailangan ko din talagang bumawi sa kanya. After 2 years na bored na rin ako sa Singapore, ganoon pala yun, Kuya Bono, kapag hindi mo talaga nakukuha pa yung gusto mo, madali ka lang mainip. Umuwi muna ako noon at nagstay saglit dyan sa Pilipinas, then nag-abroad ulit ako. Nag-abroad ulit ako sa Malaysia naman. At sa Malaysia pala, Kuya Bono, sa wakas matutupad ang pangarap kong magka-baby sa wakas. Sa Malaysia ay 3 Indian nationals ang nakarelasyon ko at yung panghuli, si Thiro ang nagtagal. Nakaramdam din ako ng pag-ibig para kay Thiro dahil mabait siya, marami siyang plano at pangarap para sa aming dalawa. Seryoso siya sa aming relasyon. Sumama din ako sa kanya noon at nag-live-in pa kami upang magampanan ko yung tungkulin ko sa kanya. At syempre, para mas malaki ang chance na magbuntis ako. Kultura kasi ng mga Indiano na karamihan ng mga Indian na babae ay naglilingkod lang sa asawa. Sa bahay lang, at ginawa ko naman yun para kay Thiro. Umalis ako noon pansamantala sa aking trabaho. Kaya lang sa kahit anong pagsasama ay hindi naman talaga naiiwasan ang pagtatalo, away, tambuhan. Iniwan ko si Thiro noon at bumalik ako sa agent ko upang magtrabaho ulit. Pero isang araw ay may naramdaman akong mali sa katawan ko. Lagi akong nilalagnat kapag hapon, pero sa umaga hanggang tanghali ay okay naman ako. Nagtuloy-tuloy ang ganong pakiramdam ko sa katawan ko for almost a month hanggang sa sinabi ng aking roommate na magpitikit daw ako. Bigla akong kinabahan nun, Kuya Bono, at napaisip ako.
sinapupunan ko. Pero sa totoo lang wala akong sinabing ganun kay Mama, Kuya Bono. Eksena lang ni Mama yun kasi alam niyang hindi papayag si Papa na magpa-abort ako. Kasi kahit mabagsik siyang ama, ay relihiyoso siya at malaki ang takot niya sa Diyos. Alam din ni Mama ang weakness ni Papa eh. Ang sabi ni Papa, umuwi na lang daw ako at hindi raw niya ako sasaktan. Huwag na huwag daw ako magpapalaglag. Gumawa na nga daw ako ng kasalanan, dadagdagan ko pa daw ba? Umuwi nga ako, Kuya Bono, at nung araw na yon ay wala si Papa sa bahay. Isang kuya ko lang ang nadatnan ko pero ipinagluto daw ako ni Papa nung paborito kong ibon. Libangan kasi ni Papa ang mamaril ng ibon noon pa. Mayroon siyang air gun na siya niyang pinambabaril ng mga ibong pwedeng ulamin. Sabi ni Kuya noon umalis lang daw saglit si Papa. Pero alam ko na hindi pa lang niya siguro ko kayang harapin. Hindi kasi kami close ni Papa, Kuya Bono, dahil sa mga pananakit niya sa akin noon. Pasaway kasi talaga ako noon, Kuya Bono, at disciplinarian siya kaya nasasaktan niya ako physically. Pero ako wala akong sama ng loob sa kanya noon kasi alam kong tungkulin niyang disiplinahin ang isang pasaway na anak na babae pa naman. Kaya nung araw na dumating ako sa bahay, hindi pa rin talaga kami in good terms ni Papa. At naisip kong kinailangan niya ng moment para isipin kung paano niya ko haharapin. Pero nung dumating siya, Kuya Bono, ay kalmado naman siya. Hinaplos pa niya ang tiyan ko at ang sabi niya, halata na. At sa kauna-unahang pagkakataon noon, Kuya Bono, ay nagawa kong magmano sa aking ama. Never silang nagtanong tungkol sa ama ng dinadala ko. Ako din naman ayaw kong mapag-usapan ng tungkol sa kanya. Ang mahalaga lang sa akin ay matutupad na ang pangarap kong magka-baby at tanggap pa ito ng pamilya ko. Hindi na iwasang maging topic ako ng mga marites sa paligid. Disgrasyada daw ako. Pero hindi ko sila pinapansin. Masyado akong masaya para maapektuhan sa mga sinasabi nila. Hindi lang nila alam na katuparan ng pangarap ko ang magbuntis. So why would I care about them? And for me, hindi ako disgrasyada kasi hindi disgrasya ang pagkakaroon ng buhay sa sinapupunan ko. Kasi plinano ko yun, pinangarap, kaya hindi yun disgrasya. At hindi ako disgrasyada. At ayun nga, Kuya Bono, preggy journey. Salamat sa pamilya ko dahil hindi naman ako pinabayaan. Regular check-up sa OB, vitamins and all that. Pero minsan yata nagkakaroon ng attitude problem kapag buntis. Naging masungit ako nun, Kuya Bono, at nauubusan ng pasensya ang mga kuya ko sa akin dahil sa kasungitan ko. Minsan gusto nila akong saktan o gantihan, pero sabi ni Papa, wag na wag niyong sasaktan ng kapatid niyo. Intindihin niyo na lang. O diba, ramdam ko na ang love ng aking ama na namiss ko noong lumalaki ako. And after several months, Kuya Bono, ay
Welcome to the outside world na ang baby ko. Nagsilang ako ng isang baby girl. And do you know what that means to me? It's everything. The happiest day of my life ang makita ang sanggol mula sa sinapupunan ko. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganong degree of happiness sa buong buhay ko. It's a dream come true. At syempre, simula din ng bagong chapter ng buhay ko. Noong mga panahon yun, Kuya Bono, ay may communication pa kami ni Thiro, yung Indianong ama ng anak ko. Hindi naman actually kami nag-break. Iniwan ko lang siya noong magkaroon kami ng misunderstanding. Actually, tingin ko seryoso talaga siya sa relasyon namin. May plano nga siya noon na umuwi kami ng Pilipinas para ma-meet niya ang family ko. Ako ang may diferensya noon. Hindi ko kasi nakikita ang sarili ko na inilalaan ko ang buhay ko sa isang lalaki. Hindi ako ganong tipo ng babae noon na pwedeng umikot ang mundo sa isang relasyong wala namang anak. Pero nung 2 months na ang tiyan ko, noon ako nag-decide na umuwi sa papa ko. Nag-usap pa kami ni Thiro noon pero talagang hindi ko priority ang mag-asawa. Gusto ko lang talaga noon ng baby. Noong mga anak ako, sinabi ko rin yun kay Thiro kahit na noong time na yon ay hindi ko pa rin iniisip na kailangan niyang maging ama sa baby ko. Sabi ko noon, sapat na ako. Sapat na ang magulang ko, lalo na si Papa para magbigay ng pagmamahal at panahon sa baby ko. Gusto kong ibigay sa kanyang lahat the moment na isilang ko siya. At ang pag-aasawa kasi ng ibang lahi ay malaking istorbo sa tingin ko. Bagong chismis issue pa for the Mariteses kaya't dinisregard ko talaga si Thiro sa eksena noon. Besides, wala namang pakialam ang pamilya ko kung sino ang ama ng anak ko. Natatandaan ko pa ang sabi ng doktor noong iluwal ko si Jaco sa ospital. Jaco ang naging palayaw niya, Kuya Bono, kahit na girl siya. She was a cute baby girl. Ang sabi ng doktor noon ay isinilang na daw ang susunod na magiging Miss Gonzaga. Sa Gonzaga, Cagayan kasi nakatira ang pamilya ko, Kuya Bono. Tubong Kalinga kami pero lumipat kami ng Gonzaga, Cagayan noong grade 1 ako kasi naroon ang minanang lupa ng mama ko mula sa mga magulang niya. Hindi ko ma-express in exact words ang kaligayahan ko sa pagdating ng baby ko, Kuya Bono. Pero one thing is sure, ganon din ang papa ko. Noon ko nakilalang mabuti ang papa ko. Noon ko totally naramdaman kung gaano niya kami kamahal. Nung umuwi na kami ng bahay matapos ma-discharge ako sa ospital, ay alagang-alaga ako ni Papa. Breakfast in bed, dinner in bed for 1 month. Puro fresh foods din ang pinapakain niya sa akin. Kahit single mom ako, hindi naman ako nahirapan kasi marami kaming nag-aalaga kay Jaco. Mga kaibigan ko, mga kuya ko at higit sa lahat si Papa. Hindi nga ako napupuyat sa gabi kasi si Papa ang nag-aalaga sa kanya. Parang ang timang si Papa noon eh. Kahit tulog si Jaco, gigisingin niya at saka niya ipaghihele para patulugin ulit.
At yun na nga Kuya Bono, isa na akong nanay. And here comes the reality na hindi pala ganon kadali ang maging isang single mom. Hindi naman kami pinababayaan ng pamilya ko, lalo na si mama at papa ko, pero hindi naman kami pwedeng umasa sa kanila forever, di ba? And I want to give the best for my daughter. I want to give her the best clothes, the best toys when she grows up. And most of all, gusto kong i-secure ang future niya. Kaya kahit alam kong mahirap at masakit ay gumawa ako ng isang desisyon, ang magsakripisyo para sa anak ko. Iniwanan ko siya Kuya Bono para muli magtrabaho sa ibang bansa. Alam kong alam ng mga OFW mothers ang pakiramdam na iiwan mo ang iyong anak. Lalo na sa akin na walang ibang pangarap noon kundi ang magka-baby. But I had to sacrifice for the love of my daughter, Jaco. Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin, maulap man ay aking aabutin, sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Langit ang alay na pag-ibig mo, wala nang ang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin, sa isip, sa puso at sa damdamin. Ayaw kong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang dingding, ligaya ka walang hanggan. Ako sa'yo at ika'y para sa'kin. Langit ang alay na pag-ibig mo, wala nang ang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin, sa isip, sa puso, sa damdamin. Ayaw kong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang dingding, ligaya kang walang hanggan. Ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin. Magdadalawang taon pa lang si Jaco noong mag-abroad ulit ako, taong 2012. Hindi ko makakalimutan yon, yung halos 12 hours na biyahe from Gonzaga, Cagayan to Manila, na halos walang tigil ako sa pag-iyak dahil napakabigat talaga sa kalooban ko ang malayo sa baby ko. Sabi pa ng driver noon, tahan na daw ako at baka maubos daw ang luha ko. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa abroad nung wala pa akong baby Kuya Bono, pero never akong umiyak man lang. At noon lang talagang may baby na ako, naranasan ko yung umiyak dahil a-abroad ako. Nung nasa Manila na ako, nag-text pa ang kaibigan ko na kapitbahay ko din at sinabi niyang nasa pinto daw ng bahay ang anak ko at parang hinahanap ako. Gusto kong bumalik na lang noon sa Cagayan Kuya Bono. Yun ang utos ng puso ko, pero tinatagan ko ang kalooban ko kasi para sa kanya ang pag-alis ko.
Sa Dubai naman ako nagpunta. Waitress ako sa restaurant ng Movenpick Hotel. Sobra akong nanibago sa Dubai, Kuya Bono, kasi ang daming bawal. Hindi kagaya ng mga naunang bansang napuntahan ko na may kalayaan pa rin. Pero good thing kasi sobrang busy kami sa trabaho kaya na-lessen ang pagka-homesick or should I say pagka-miss ko sa baby ko. Noong magtagal ako sa Dubai, naka-adjust din naman ako at ramdam ko yung happiness and sense of fulfillment kasi naibibigay ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Spoiled siya kay Papa, Kuya Bono, at sobra ang pag-aalaga ni Papa kay Jaco. Noong 3 years old pa lang si Jaco, gusto na daw niyang mag-school kaya nag-daycare siya. Hatid sundo siya ng lolo niya. Maliksi naman kasi ang anak ko noon, Kuya Bono, kaya tinanggap siya sa daycare as salimpusa. Pinadalhan ko siya noon ng isang malaking box na ang laman ay puro gamit niya. Alam mo yung saya pa lang ng pakiramdam ng mag-shopping para sa anak mo, sobrang fulfilling na. And there really was no greater happiness for me than being a mother. And I can always reflect sa damdamin ng papa ko for being a lolo naman. May ibang apo na siya noon pa, mga anak na mga asawa ng kuya ko, pero iba yung treatment niya kay Jaco. Alagang Vaseline nga daw, sabi ng mga kapitbahay naming nakakakita kung paano alagaan ni Papa si Jaco. Malinis kasi sa katawan si Papa, never mo siyang makitang madumi ang damit. And he applies the same care sa baby ko. Ni hindi daw niya kayang padapuan ng insekto ang balat ng apo niya. Alam mo, Kuya Bono, mula nung si Papa na ang nag-aalaga kay Jaco, nagbago ang imahe ni Papa. Mula sa pagiging tigre into mouse. Grabing magalit si Papa noon, Kuya Bono. Konting mali mo lang, galit agad. Pero umamo siya na parang tupa noong siya na ang nag-aalaga sa anak ko. Sabi ko sa kanya noon, kukuha na lang kami na mag-aalaga kay Jaco kasi bumalik na naman si Mama noon sa Malaysia. Pero ang sabi ni Papa, wala ka na nga dito, tapos iba pa mag-aalaga sa kanya. Ako na lang para hindi mapalayo ang loob niya sa atin. At huwag kang mag-alala, Macy, dahil hindi ko pababayaan si Jaco kahit pa sa kabilang mundo. Nawirduhan ako sa salitang yun ni Papa noon, Kuya Bono, pero hindi ko nalang pinansin. Inisip ko na lang na baka overwhelmed lang siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa anak ko. Pero hindi ko sukat akalain na may kahulugan pala talaga ang sinabing yun ni Papa na kahit sa kabilang mundo ay aalagaan niya ang anak ko. October 28, 2014 ng gabi, na naginip ako na umuwi na raw ako. Pero pagdating ko sa bahay, hindi ko raw nakita yung anak ko. Since busy daw ako sa pagkalkal ng mga pasalubong ay di ko pa natanong kung nasaan si Jaco. And then napansin ko lahat may pasalubong pero yung anak ko walang para sa kanya. Nainis pa daw ako sa sarili ko noon, bakit yung VIP pa ang walang pasalubong. Then nagising ako around 1 a.m. Sumakit pa ang dibdib ko noon pero sabi ko sa sarili ko, panaginip lang yon. Kasi pag uwi ko, sigurado namang anak ko ang may pinakamaraming pasalubong mula sa akin. Natulog na lang ulit ako noon, Kuya Bono, pero mga bandang alas 4 ng umaga, Dubai time, at mga alas 9 naman ng umaga dyan sa Pilipinas nung tumawag si Mama at bigla akong kinabahan. Alam kasi ni Mama na kapag ganong oras ay tulog pa ako kaya naisip ko kaagad na emergency call yun. Nasa po ko pa ang dibdib ko sabay dasal na sana naman walang nangyaring masama. Pero nung sagutin ko ang tawag ni Mama ay kaagad kong narinig ang pag-iyak niya. At ang sabi niya, Macy, si Jaco, nadisgrasya.
Ayon kay mama, aksidente daw na nabaril ng air gun sa ulo ang anak ko. At comatose ito sa ospital. Nung marinig ko ito ay napahugulgul na rin ako ng iyak. Nagalit pa sa akin ang roommate ko, ang ingay ko daw. Sabi ko sa kanya, "Tangina mo yung anak ko nasa critical na kondisyon." Napatuyo siya at bigla ding naawa sa akin at dinamayan ako. Sa lakas ng iyak ko, Kuya Bono, ay nagising yata lahat ng tao sa accommodation namin. Ni hindi ko na makausap si mama noon, yung kasama ko ang nakipag-usap kay mama sa cellphone. Isiniksik ko ang sarili ko sa sulok at ayaw kong magpahawak o magpayakap. Yung feeling na parang you hate everyone. Yung mga roommates ko, alam nilang single mama ko. At yung mga close friends ko, alam nila kung gaano ko kamahal si Jaco. May picture ang anak ko sa locker ko sa hotel. Sabi nila, hindi daw masyadong okay ang pagiging single mom sa mga Muslim countries. But I didn't care. Proud akong sabihin sa kanila na may anak ako kahit wala akong asawa. Malaki ang pasasalamat ko sa mga close friends ko kasi salitan sila sa pagko-comfort sa akin kasi totoo pala yung sinasabi nila na para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Parang wala nang laman ang isip ko noon kundi ang anak ko. Nai-imagine ko kasi ang itsura niya sa ospital, Kuya Bono, kaya't nalulusaw talaga ang puso ko. Para kong blanco, tulala. Nakikita ko lang ang mga kaibigan kong nagsasalita. Pero wala akong maintindihan. Basta nakikita ko lang na gumagalaw ang mga bibig nila, pero para akong walang naririnig. Buwisit na airgun yun. Hiniram daw ni Kuya ang airgun ni Papa gabi nung isoli niya at tulog na daw sina Papa noon, kaya't si Kuya inilapag na lang niya ang airgun sa ibabaw ng mesa. Kasama ni Papa sa bahay namin noon liban sa anak ko ay ang isa pang kuya ko at ang dalawa niyang anak na isang 7 years old at isang 9 years old. Umaga, nagising daw ang anak ko para umihi sa labas. Ganon kasi sa probinsya, sa labas lang ng bahay umiihi ang mga bata. Pero noon lang daw nangyari na naunang gumising si Jaco kay Papa. Nagising din ang pamangkin kong 7 years old para umihi din at nakita daw nito ang airgun sa ibabaw ng mesa. Siyempre bata, curious sa mga bagay-bagay at wala siyang kamalay-malay na dangerous ang airgun na yun. Kinuha daw nito, itinutok sa anak ko. Pero bakit sa ulo pa talaga? Kinalabit ang gatilyo, sapul sa ulo ang anak ko. Natumba na lang daw at nawala ng malay. Paano ko masisisi ang pamangkin kong 7 years old? Wala namang kamuwang-muwang yun. Alam mo, Kuya Bono, matagal ko nang nasimulan ng sulat na to. Pero every time na nandito ako sa part na ito, hindi ko na talaga kayang ituloy kasi nawawala na ako sa sarili ko. Na-stuck daw ang bala sa gitna ng utak ng anak ko. At hindi daw siya pwedeng operahan hanggat hindi siya nagigising. Habang nakaratay siya sa ospital, kinakausap ko siya sa cellphone. Dinidikit nila sa tenga niya ang cellphone at ako naman ay kinakausap ko siya at sinasabi ko ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Anak, lumaban ka naman oh. Kaya nga nag-abot si Mami, di ba, para maibigay lahat ng gusto mo? Sorry anak. Sana hindi na lang pala ako umalis. Kahit magdildil na lang tayo ng asin, at least magkasama tayo. Kaya anak, gumising ka naman na oh. Please, gumising ka na.
Noon ko rin nakita ang suporta ng mga kamag-anak ko, both sides ng mama at papa ko kahit taga malayo. Nandun sila para magbantay at magdasal para kay Jaco. Siyempre ako din Kuya Bono, higit kanino man. Hindi ako nagkukulang sa dasal at pagsusumamo sa Diyos na iligtas niya ang anak ko. Naranasan kong lumuhod ng ilang beses sa harap ng rebulto ni Virgin Mary sa grotto ng St. Mary's Catholic Church sa Dubai. Umiiyak at taos-puso't kaluluwang nagsusumamo ako na paghimalaan niya ang anak ko. Sobrang sakit yun sa akin, Kuya Bono. Ganon din kay Papa na hindi daw niya kayang tingnan ang anak ko habang nakaratay sa ospital. Nasa labas lang daw ng ospital si Papa at wala ding ginawa kundi ang umiyak. Hindi ako nakauwi noon, Kuya Bonong, pero alam ng Diyos na wala akong gustong gawin noon kundi ang umuwi sana. Kaso hindi ako pinayagan kasi kasalukuyan ng hearing ng kaso ko noon. Hindi ko na lang ikukwento ang tungkol sa kaso na ito pero ako ang agrabyado. Ako nga ang nag-file ng reklamo pero binaliktad ako. Sa huli, ako pa ang naging salarin sa mata ng kanilang bulok na judicial system. We hear stories of kababayans from other Middle Eastern countries at walang pinag-iba sa Dubai. Muslim country pa rin yun and they know what to do para mapiringan ang katarungan ng isang dayuhan at sila ang manaig. Hindi alam ng pamilya ko ang nangyaring yun sa akin sa Dubai, Kuya Bono, and I had no intention to tell them kasi ayaw ko silang bigyan ng alalahanin as long as kaya ko at humihinga pa ako. But then, dumating na yung balita na parang pumatay na rin sa akin. Sumuko na raw si Jaco. Kuya Bono, ako yung pinakamasayang nilalang sa mundo nung isilang ko siya. At nung malaman kong wala na siya, I know ako na ang pinakamalungkot, pinakasawimpalag na nilalang sa balat ng lupa. Then I began asking, bakit hinayaan pa niyang isilang ko siya? Kung babawiin din lang pala kaagad sa akin. Para saan yun? Bakit? Bakit? November 3, 2014, nung mawala si Jaco, akala ko ang panganganak ko sa kanya ang pinakamasakit na naranasan ko kasi normal delivery ako noon. Doble-doble ang sakit ng pagkawala niya. Walang kadumbas na sakit, walang hanggang sakit. Hindi ko ma-explain, Kuya Bono, kung kapalit man yun ng sobrang carefree kong buhay. At kung sana nalaman kong di pala ako naging mabuting ina dahil iniwan ko nga siya. Sana hindi ko na lang pala siya hiniling sa Panginoon. Ayon kay Mama, parang tulog lang daw si Jaco noong kinarga niya ito nung iuwi na siya sa bahay. 3 gabi lang pinaglamayan si Jaco kasi ayaw ni Papa na maimbalsa mo siya. Sabi daw ni Papa,
Wala ngang kagalos-galos eh. Inalagaan ko ang balat ng batang yan. Kahit maliit na peklat, wala kang makikita dyan. Tapos hihiwain lang nila. Wag na. Hayaan na lang na makinis siya hanggang sa huling sandali. November 6, 2014, ito yung araw na kahit kailan, hindi ko na makikita si Jaco. Tinawagan nila ako para ibigay ang last message ko sa anak ko. Pero ayaw bumuka ng bibig ko. Wala akong mausal na salita. Puro iyak lang. Ang ginawa ko, nag-type na lang ako ng message. Sinend ko at pinabasa na lang nila ng malakas sa isa kong kaibigan bago ipasok sa nicho niya ang anak ko. Ganito yung message ko for Jaco. Anak, una sa lahat gusto ko sabihin sa iyo na ang pagdating mo sa mundong ito ay hindi disgrasya kasi nabuo ka dahil sa pag-ibig. Ang pagsilang ko sa iyo, anak, ay nag-iisang pangarap ko na natupad. Patawarin mo ako if I failed you as a mother. Patawad kung hindi kita naalagaan. Inisip ko lang naman ang kapakanan mo, anak, kaya ako umalis. Pero that doesn't mean na pinabayaan na kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, alam ng Panginoon yan. Pero di mo man lang ako binigyan ng mahabang pagkakataon na ipadama sa iyo yon. Dahil sa iyo, anak, punong-puno ako ng pangarap. Pero paano pa matutupad ang mga pangarap yun kung iniwan mo na ako? Mahal na mahal kita, Jaco, anak ko. Dahil sa mga pinagdadaanan ko noon, nakita ng management ng hotel na hindi ko na kaya magtrabaho kaya kinuhanan nila ako ng magaling na abogado na siyang nakapag-absuelto sa kaso ko. Taong 2015 ay natapos na rin ang kontrata ko at iyon ang sobrang tagal kong kinasabikang dumating. Ang sa wakas ay makauwi na sana at makapiling ng anak ko, pero anong nadatnan ko? Nicho. Sa bahay nung dumating ako, sisihan kami ni Papa, iyakan. Sabi ko, sana ako na lang ang nawala. Sabi naman ni Papa, sana siya na lang daw ang namatay. Hirap na hirap ding matanggap ni Papa ang pagkawala ng apo niya. Gabi-gabi siyang naglalasing. Tapos pupunta sa kwarto na rin ni Jaco at naririnig kong ginagaya niya ang boses ni Jaco. Good night, Papa Akay. I love you. Tapos sasagot din siya.
Good night, Akolot. I love you. Pagkatapos ni Kuya Bono ay maririnig ko ang paghagulgul niya ng iyak. Ako naman ay umiiyak din sa kabilang kwarto at pilit akong nagpapakatatag kasi nakikita ko si Papa, Kuya Bono, parang hindi niya kaya ang depression o lungkot na dinulot ni Jaco sa buhay namin. Sobra siyang pinahina at dinusa ng kalungkutan dahil sa pagkawalan ng kanyang pinakamamahal na apo. At makaraan lang ng 1 taon, Kuya Bono, natupad din ni Papa ang sinabi niya noon na aalagaan niya si Jaco maging sa kabilang buhay. Sumunod na rin siya sa apo niya sa langit. Looking back, I was saying na ako ang pinakamasayang tao nung isilang ko si Jaco. And maybe si Papa ang sumunod na pinakamasaya. Binago siya ni Jaco, Kuya Bono, from someone so tough and angry to someone so humble and loving. Lahat kami dati na magkakapatid takot kay Papa. Pati na rin mga pamangkin ko takot sa kanya. Ang si Jaco lang talaga ang nakakapaglambing sa kanya at hindi takot sa kanya kasi never niyang pinakitaan si Jaco ng galit niya, sa halip ay puro pagmamahal at pag-aalaga ang ipinaranas niya sa anak ko. Nai-imagine ko, Kuya Bono, na magkasama na sila sa heaven. And I know, masaya na sila. Pati na rin ang kuya ko, yung ama ng pamangkin kong nakabaril sa anak ko. Pumanaw din kasi si kuya nito lang February mula sa aksidente naman sa motor. Ang saklap na mga pangyayaring ito sa buhay ko, Kuya Bono. At hanggang ngayon ay hinahanap ko pa ang dahilan kung bakit kailangan kong maranasan ang mga ito. Sa ngayon ay nandito na naman ako sa ibang bansa, bansang Taiwan naman, bilang caregiver, pero pauwi na rin ako September 15. For good na siguro ako. May love life naman ulit ako ngayon, pero at this moment na sinusulat ko ang kwento ko ay may misunderstanding kami. Honestly, hindi ko pa alam kung saan patutungo ang kwento ng pag-ibig ko sa ngayon. Si Thero, yung ama ni Jaco, wala kaming formal breakup pero blinak ko na lang din siya noong mawala na ang anak namin. Alam kong nabitin kayo sa kwento ko kasi wala namang nakakaiyak na happy ending itong kwento na ito. But who knows, makapag-share ulit ako ng part 2 someday. Naisip ko lang po kasing makihugot ng damdamin sa pinagdaanan ko tungkol sa pangarap kong natupad pero binawi din naman agad. Alam ko kasi yung mga programa mo dito sa YouTube, Kuya Bono, ay hindi lang para sa mga nakakakilig na happy ending, kundi lahat ng emosyong mahuhugot mula sa puso at damdamin. Ang iyong kahugot na gumagalang at nagpapasalamat, Macy. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang dingding, ligaya kang walang hanggan. Ako'y sa'yo at ika'y para sa'kin.
Kumusta na kaya si Rona, mga kahugot? Naalala niyo ba si Rona? Siya yung nagpadala ng kwento sa DKB na ang pamagat ng kanyang kwento ay In Memory of Rainwind. Rainwind yung pangalan ng first baby sana niya na maaga ding binawi ng Panginoon. Rona, kung nakikinig ka o nanonood ka, kumusta ka na? Baka gusto mong balitaan kami tungkol sa latest, tungkol sa buhay mo. Ikaw ba'y nanganak na ulit? Kasi matagal na yung story mo eh. Sana happy ka na. Sana kontento ka na sa buhay mo. And natutupad mo na rin yung mga dreams mo dati. Please send us any update of your story. Not necessarily kwento. Baka busy ka sa buhay mo. Balitaan mo lang kami. Tapos ikukwento ko na lang sa mga kahugot natin kung anong latest tungkol sa buhay mo, Rona. But I'm really hoping na sana okay ka na. Sana happy ka na. Okay? At sa'yo naman kahugot na Macy, tunay na sobrang nakakalungkot yung mga nangyari sa buhay mo. Pero salamat sapagkat nalinis na naman ang daluyan ng luha ko dahil sa ang dami ko talagang iyak kagabi nung nagre-recording ako. Talagang nakakalungkot yung mga nangyayari. Pero Macy, naniniwala ka ba dun sa linya, sa kanta? O kasabayan ba ito mga kahugot? There's a rainbow after the rain. Ay naman yung manok. There's a rainbow after the rain. Hindi ba? You deserve to be happy, I think, pagkatapos ng mga nangyaring malulungkot sa buhay mo. You said sa last part ng story mo na meron ka namang love life ngayon, hindi ba? I think you just have to find the right man muna na mahal mo at mahal ka. Tapos magpakasal kayo and then bumuo ng pamilya, kids. Di ba? Para mangyari ulit yung mga gusto mong mangyari dati. And you already have an angel, kay Jaco who's in heaven. And I think she's looking after you and she wants you to have a baby again. She wants you to be happy again. Hindi ba? I do hope sa part 2 nga ng story mo, kung makakapag-send ka pa, ay mapapangiti mo na kami. Hopefully. And we will pray for you na sana maging maligaya ka na because each of us deserves to be happy. And again, I thank you so much for sharing your story dito sa Kahugot TV. Kahugot na Macy. At ngayon sa ating mga shoutout, mula sa part 3 ng kwento ni Judy na talaga namang gusto ko bumilib kay Judy sapagkat nagre-reply talaga siya sa mga comments ng mga kahugot natin. At mula sa mga comments na yon, nagbasa ako at nalaman ko meron pa pala siyang hindi na ikukwento tungkol naman dun sa tatay ni Hans, yung kanyang anak. Si Hans pala ngayon ay 18 years old na. Binata na, Nabasa ko lang sa comment, na sa pagre-reply ka ni Judy sa mga comments makahugot natin. At lalo na napakunot pa ako dun sa kwento niya tungkol sa tatay ni Hans na may mga ganun pa pala, Hindi niya naisali yun sa kanyang kwento, pero mabuti na lang nagre-reply siya sa mga comments ng mga kahugot. Maraming salamat sa iyo, Judy, for spending time sa mga questions mga kahugot natin. Sana all ganun, Anyway, tumulit na tayo sa ating mga shoutout. Shoutout Kuya Bono, Ernaline Antua at mga anak ko sa Panikitarlac at mga kapatid ko sa Manila at Bulacan. Evangeline Untua. Shoutout kay Melody sa Turkey from Terry Adriatico of Turkey. Sarabia Panegas, Samuel Granel, Jeff Contawe, Gina, paano basahin to? Gina o Gianna Buguen of Team Black Ambagyo, Nueva Vizcaya. Rowena Binalya of Kingdom of Saudi Arabia at pa-shoutout sa anak ko at yung beloved husband ko na si Chester Lee Clauna at yung anak ko na si Ivan James Clauna from Kahugot Leti ang Dason. Pa-shoutout po sana dito sa Gunma, Japan para sa mga anak namin na sila Aldrex at Alwina Huvalia from Mommy and Daddy.
Shoutout kay Arvin Gamayon of Taiwan. Ganun din kay Skyzer Odette of Macau. Shoutout sa asawa ko, Jovelyn, at anak ko, Adam, from Mark Win the Kiwag. Nice name, Adam. Shoutout ulit sa aking asawa na si Rika May Fulgencio Agbayani na birthday ngayon, at sa aking anak na si Bambi from Mark Emil Agbayani of Abu Dhabi. Rema Jane Tucson of Cagayan Valley, shoutout to you. At pa-shoutout naman po sa family ko dyan sa Igig. Mag-iingat po kayong lahat, Mangulad and Baruga family from Jeneline Mangulad. Shoutout din kay Jessa Alfanta of Jensan. At shoutout po sa bayaw ko sila Mac Miguel, Raymond Agtang, Kuya Abu Paltep, Limar Miguel, sa hipag ko na sina Lira Paltep, Daisy Agtang, Mariel Miguel, at Tita Jen Agtang, Kuya Joseph Bergonia from DJ Danga. Jepsel Campano of Taiwan. Si Jepsel, parang sinendan to ko ng email about the story kasi naka-line up. Si Jepsel ba itong si Macy? Taiwan. Hindi ko na matandaan, Vicky Paterno of Hong Kong. Shoutout sa iyo, Vicky. Ganun din kay Grace Anna of Dubai. Maylene Z. Batuel Bergonia. Shoutout to you. At pa-shoutout po sa mga taga Auto, o ano ba to? AUO. AUO Taichung, Taiwan. Gabi-gabi po ako nakikinig sa mga YouTube channels mo. Wow, salamat. Mario Gacho of Taiwan. Maraming salamat. At dagdagan ng comments, kahugot, at least 5 words, okay? At kung pasok ko sa first 20, tiyak, masasali ka sa susunod nating shoutout. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV. Hindi na lang ito para sa mga lumang kwento sa CLS at mga part 2s nito, sapagkat wala naman nagsasend ng kanilang mga part 2s. Maraming nangangako, hindi naman tumutupad. Special shout out kay Natalia. We're eager to listen or hear your part 2. Natalia, please. And also kay Kahugot na Viana. Okay? At sa lahat mga nag-share ng mga kwento nila noon, CLS Times, baka kung may time kayo, please send it to Kahugot TV. Pero samantala, kapag wala pang mga old stories and part 2s, ay mga bagong kwento muna ang babasahin natin dito sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all.